magandang araw muli mga grade 10. Nandito na tayo sa huling bahagi ng ikalawang quarter, ang Aralin 8 na tatalakay sa layunin, pamamaraan at sirkumstansya ng makataong kilos. Alam ko na naririnig nyo na yung kasabihang the end justifies the means. Pero maituturing nga ba natin na moral at tama ang isang pamamaraan kung naging maganda ang kahihinatnan? Yan yung sisikapin nating sagutin ng mas malalim ngayon at ang makabuluhang tanong na paano maituturing na tunay na makatao at moral ang pagkilos batay sa layunin, pamamaraan at sirkumstansya. Gaya ng mga nabanggit natin sa mga paunang pagtatalakay at laging ipinapaalala sa atin na ang ating buhay ay dumadaan sa iba't ibang proseso hanggang makamit natin yung ating kaganapan. Kaya nga, along the way, makakaharap tayo ng iba't ibang klase ng mga pagsubok na sadyang nakadesenyo na para patatagin ang ating character and at the same time, palinawin pang lalo ang ating mga pananaw at layunin sa buhay at patatagin ang ating pananampalataya. Uulitin ko, may mga problema tayo na hindi naman dapat sana natin hinarap kung naging maayos ang ating naging pagpapasya at pagkilos. Pero may mga pagsubok na sadyang kakaharapin na natin upang makita kung tumataas ang antas ng ating pagkatao at tumataas din ang ating pananampalataya. Kaya nga, upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, napakahalaga ng patuloy na pag-aaral at ng edukasyon kasi ito yung magiging susi sa atin upang maiwasan ang mga maling bagay na maaaring magsadlak din sa atin sa maling pamumuhay. So, lagi nating makakaharap sa ating buhay ang mga tukso, ang masisidhing damdamin, ang impluwensya ng kapaligiran at habang binabagtas natin yung lakbay ng ating buhay ay importante na maging matalino tayo at magkaroon ng paninindigan sa pagtahak naman sa landas ng kabutihan. Of course, lahat ay dadaan sa mga yugto ng iba't ibang proseso ng pagsubok na ito. At ang bawat kilos ng tao ay binubuo hindi lamang ng yugto, kundi ng tatlong aspekto. Ang layunin, pamamaraan, at sirkumstansya. At yun yung titingnan natin ngayon. Ang sirkumstansya ay may kinalaman sa ating kapaligiran, sa tao, at mga ilang bagay pa na may kinalaman sa mga pangyayari ng isang kilos. Tatandaan na upang masabi na moral ang isang pagkilos, kinakailangan ito ay dapat ayon sa kabutihan, kinakailangan may pagkakasundo ang pagiging mabuti at marangal ng tatlong aspektong ito. Ang unang aspekto sa pagkilos ng tao ay ang layunin. So, ang layunin ang tumutukoy sa ninanais o motibo ng isang tao at importante na malinaw sa iyo. I think sa lahat ng mga pag-aaral, laging may objectives, laging may learning outcomes, mayroong expected outcome. At ganoon din ang ating buhay. Importante na sa ating mga kinikilos o ginagawa, meron tayong layunin kasi ito magbibigay ng direksyon sa atin at motibasyon para magpatuloy. At dito din nakasalalay ang mga pamamaraan na gagamitin natin kung paano natin makakamit ang ating mga layunin. Ang mismong kilos natin ay hindi maaaring mahusgahan kung mabuti o masama, maging ang ating layunin. Kahit maaaring magkaroon agad tayo ng agarang paghusga, hindi pa rin marapat na agad-agad na mag-judge tayo ng tao kasi hindi natin alam ang laman ng ating puso. Maaaring maganda ang ginawa ng isang tao pero mali ang kanyang layunin. At doon din, titingnan din natin na maaaring maganda ang layunin natin pero mali ang kanyang pamamaraan. Pero tingnan muna natin yung maaaring maganda ang kilos pero mali naman ang layunin. Halimbawa, gumawa ka ng isang buting bagay sa isang tao. Pero sa totoo, maganda yung ginawa mo pero ang layunin mo naman ay nais mong makabawi sa ginawa mong kabutihan in the sense na halimbawa pinautang mo yung kaklase mo noong panahon ng kanyang pangailangan at hindi ka nagdalawang isip doon kasi iniisip mo balang araw maaari kang humingi ng pabor, halimbawa ay kumopya sa kanya sa test na hindi niya maaaring pahindian dahil may utang na loob sa iyo. Ngayon, ang layunin mo ay hindi maganda kasi ito ay magbababa sa dignidad ng tao na ginawa mo lamang kasangkapan para
sa iyong pansariling kapakanan. Hindi tayo marapat man lamang ng ating kapwa para lang maabot ang ating mga pangangailangan. Mabuting bagay na isaalang-alang palagi ang dignidad ng ibang tao, pero ang mas mataas pa rito sa anumang ating iisipin, ikikilos o gagawin, lagi nating isasaalang-alang ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang paraan naman ay tumutukoy sa lahat ng ating ginagawa na may kinalaman o kinakasangkapan natin para maisakatuparan ang ating layunin. Bawat kilos ay marapat may dalisay na layunin. Pero dun sa ating layunin, kapag ginagawa natin ito, mahalaga din na ayon din ito sa kabutihan. Hindi pwede na maganda ang layunin mo tapos mali naman ang pamamaraan. Halimbawa ay sa pagnanais mo na hindi magkaaway yung iyong dalawang kaibigan, nililihim mo yung isang maling bagay na ginawa ng kaibigan mo. Kasi ang layunin mo ay huwag silang mag-away. Ganun, hindi naman tama na maglihim ka ng masamang bagay na nagaganap sa kanilang relasyon. Ang isa pang halimbawa ay sa kagustuhan mong makatulong sa isang tao, maganda ang iyong layunin, may pangangailangan siya, pero ang gagamitin mong pera para itulong sa kanya ay maaaring kinuha mo nang walang paalam naman sa ibang tao. So yung pamamaraan mo ay hindi nagiging moral kahit pa ang layunin mo ay makatulong sa iba. Pag-usapan naman natin ang sirkumstansya at iba-ibang mga bagay na may kinalaman dito na maaaring magpabigat o magpagaan ng isang maling kilos. Alam natin na ang mali ay mali pa rin, subalit nagkakaroon siya ng kabigatan depende sa sirkumstansya. Halimbawa, sino? Tumutukoy ito sa mga taong nagsagawa ng kilos o kanino siya ginawa o sino ang mga taong maaapektuhan. Halimbawa, kung magnakaw ka sa isang tao na hindi kilala, ito ay may karapatang parusa at maaaring malungkot kapag ikaw ay nanakawan ng taong hindi mo kilala. Subalit, doble yung lungkot kapag ang nagnakaw sa iyo ay matalik mong kaibigan. Kung ang gumawa ng hindi maganda sa iyo ay mahal mo sa buhay, mas doble yung sakit at mas nagiging matindi ang epekto nito sa iyo. Kaya ang sino ay mahalaga din na elemento na makikita natin pagdating sa sirkumstansya ng ating mga maling kilos. Ang pangalawa ay ito naman ay tumutukoy sa mismong kilos kung gaano ito kalaki o kabigat. Halimbawa, nangupit ka ng pera sa iyong ina, mali yun. Pero hindi siya kasing laki, maaring patawarin ka, pagsabihan ka ng iyong ina, patawarin ka. Subalit hindi siya kasing laki kung halimbawa ay ginastos mo ang pondo ng paaralan. Maaari may kaakibat din yun na pagdidisiplina sa iyo at lalong mas malaking pananagutan pa kung ang ginawa mo ay ang kinuha mo naman ay ang kaba ng bayan o ang pondo ng bayan na gagamitin sana para sa mga biktima ng sakuna. So, makikita natin na dito ay may iba-ibang level din ng sirkumstansya, depende sa kung ano ang ginawa. Ang sunod naman ay kung saan ginawa. Halimbawa, may mga kilos na ang maling kilos ay mali pa rin kahit saan pagawin. Subalit mas nagiging matindi siya kapag ginawa mo siya sa mga lugar na hindi siya talaga mas hindi inaasahang gawin. Halimbawa, ang isang may maling relasyon na naghalikan sa sinihan ay hindi tama. Subalit mas lalong hindi siya tama o katanggap-tanggap sa paningin kung ginawa nila ito sa loob mismo ng simbahan. So, meron ding factor ang lugar na pinagawaan ng isang maling kilos. Ang sunod naman ay paano. Tumutukoy naman ito sa kung paano ginawa ang isang kilos. Halimbawa, hindi kailanman tama ang pandaraya sa pagsusulit. Subalit mas nagiging matindi siya kung mas malaki pa ang nagiging sakop kung paano niya ginawa ang pandaraya. Kung nanulat ka sa katabi, may karaniwan makikita natin yun sa mga norms and conduct at saka sanctions sa eskwelahan. Kapag nanulad ka, meron siyang kaukulang number of days ng sanction sa iyo o suspension. Pero kung halimbawa, ang ipinamahagi mo naman ay mga answer key, hindi lang sa section na ito, kundi sa kabilang section, mas malaki pa ang nagiging parusa.
kasi may kinalaman ito sa paano ka nang daya, gaano kalaki at kung sino-sino ang mga naapektuhan ng iyong pandaraya. At ang huli ay ang kailan ito ginawa. Ang isang maling kilos ay, ulitin ko, mali palagi. Saan man, kailan man, sino man. Subalit tumitindi kapag ginawa mo siya sa panahon na hindi rin inaasahan. Halimbawa ay namomroblema ng iyong mga magulang, subalit dinagdagan mo pa ng isa pang maling kilos. Ito ay nagbibigay dagdag sa kabigatan sa pag-handle ng mga kilos na ginawa mo. Siyempre, napakahalaga na laging tingnan ang kahihinatnan ng maaaring mali o tamang kilos natin. Yung begin with the end in mind, napaka-powerful at applicable pa rin dito na lagi nating iisipin na kapag ginawa ko ba to, kapag inisip ko ba ito, ano ang mangyayari at maaaring kahinatnan. Yan yung pag-fast forward. Kasi mafo-forward ka eh. Ikaw ay mabibigyan ng babala, kaya hindi mo nagagawin ng isang maling kilos kasi iisipin mo ang maaaring masirang relasyon, ang mabigat na pananagutan, ang kaparusahan, ang maaaring masayang na oras, pera, enerhiya, o kaya ay potensyal na pagkawasak ng buhay dahil lang sa mga maling desisyon o maling gawa na hindi natin masyadong napag-isipan at natimbang. Kung tutuusin, ang dapat nating tandaan, kanino man nating ginawa, sino man, paano man, maliit man o malaking bagay, ang mga maling kilos ay mananatiling pagsalansang o isang pagkakasala sa Diyos. At kung ninanais natin na siya'y luwalhatiin, ay gagawa tayo palagi ng mga bagay na puno ng pag-iingat sa ating mga iniisip at kinikilos. Kaya nga sa ating layunin, sa mga pamamaraan at sirkumstansya ay sisikapin natin na ang lahat ng iyon ay moral upang sa gayon maluwalhati natin siya. And the moment na lagi natin siyang niluluwalhati, all things will follow, even our relationship. Nagiging maayos ang ating pakikitungo sa ating sarili at sa ibang tao dahil lamang may tama at may dalisay tayong layunin na luwalhatiin ang lumikha sa atin. Gawa ito'y makatulong sa atin para laging muni-muniin ang ating mga ginagawa sa buhay. At sa lahat ng ito, yung diniscuss natin sa second quarter ay magpaalala sa atin na mayroon tayong mga pinagdadaanan, mayroong pagsubok at kailangan maging maingat tayo sa bawat stages ng pinagdadaanan natin sa ating buhay at magkaroon pa rin tayo ng paninindigan na gawin pa rin ang tama anuman ang circumstances na maaari nating kaharapin. At sa lahat ng ito, mga grade 10, wag nating kakalimutan na iisa pa rin ang layunin sa edukasyon sa pagkakatao at ito ay maging mag-aaral na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. And Samans.